Gabriel's point of view. You look pretty tonight. Sabi ko kay Carmina habang iginigiya ko siya pasakay sa kotse ko. Thank you, pero ngayong gabi lang? Natatawa niyang sabi pagkaupo niya sa passenger seat. Sinarado ko na ang pinto niya at saka ako nagpunta sa driver seat. Maganda ka naman kahit hindi ka nakaayos. Nag-iba lang talaga ang itsura mo ngayong gabi. Binibiro lang kita? Sabi naman ng dalaga. Nag-usap lang kami ng nag-usap hanggang sa makarating kami sa pagdarausan ng auction. Huwag ka munang bumaba. Pagbubuksan kita. Pigil ko sa kanya. Nangakmang itutulak niya na ang pinto sa tabi niya para lumabas. Lumabas na ako ng kotse saka umikot para pagbuksan ng pinto si Carmina. Thank you, gentleman. Pangaasal niya sa akin na tinawanan ko lang. Ako ang nag-aya sa'yo, kaya dapat ay asikasong-asikaso kita. I offered my left arm to her, at mabilis naman siyang kumapit sa braso ko habang naglalakad kami sa venue. Sinalubong kaagad ako ng ilang mga kakilala kong entrepreneurs. Nang makapasok na kami ni Carmina sa pagdarausan ng auction. Hawak ko siya sa kanyang baywang habang nakikipag-usap ako sa mga bumabati sa akin. Mauna ka na kaya sa table natin. I'm sure, hindi ka naman makakarelate sa mga pinag-uusapan namin. Concern kong sabi sa dalaga. Tumingin naman siya sa akin. Sige, oo nga. Wala man lang akong naiintindihan sa mga topic nyo. Natatuwang wika niya. Pinakawalan ko ng pagkakahawa ko sa baywang niya para tuluyan na siyang makaalis at makapunta sa table namin. Ilang businessmen na rin ang nakausap ko nang magsalita ng MC na mag-uumpisa na ang auction. Kaya lahat ay nagkanya-kanya na nang bumalik sa mga table nila. Ang auction kasi na ito ay for a cause, kaya imbitado lahat ng mga negosyante. Kaya ang ilan sa kanila ay kilala ko na. Abala ako sa pakikipag-usap kay Mr. Season habang pabalik sa table ko nang hindi ko sinasadyang mabunggo ang nakatayong babae sa daan. Nakatalikod siya sa akin habang ako naman ay nakatingin kay Mr. Season nang mabunggo ko siya. Nilingon ko naman kaagad ito. Napaupo ito sa sahig ng mabunggo ko. Naku miss, pasensya na. Hindi kita nakita. Sorry talaga, okay ka lang ba? Nag-aalala kong tanong sa kanya at saka ko siya nilapitan. Hindi ko alam kung aalalayan ko ba siya patayo dahil hindi na siya gumagalaw mula sa pagkakaupo niya. Hindi naman siya nagbigay ng tingin sa akin at nakayuko habang nakaupo. Third person's point of view. Napaupo na lang ang dalaga sa sakit nang mabunggo siya ng isang estranghero. Natapilok kasi siya kahit na nakatayo lang naman siya dahil sa lakas ng pagkakabunggo sa kanya ng kung sino. Hindi niya pinansin ang pagtatanong na nakabangga sa kanya at hindi rin niya ito binigyan ng pansin dahil naluluha na siya. Anong malay niya kung naggalat na bang makeup niya sa muka dahil sa naluluha na siya sa sobrang sakit ng paa niya. Gustong-gusto nang magmura ng dalaga sa sakit ng sinapit ng isa niyang paa pero hindi niya magawa. Maraming tao ang nakapaligid sa kanya at ayaw niyang may masabi ang mga to sa kanya. Isa pa'y, hindi naman sinasadya ng kung sino ang nangyari sa kanya. Senyorita, tawag sa kanya ng bodyguard niya na naabutan niyang nakaupo sa sahig ng venue. It hurts. Nanlalata na sabi naman ng dalaga habang unti-unti na siyang itinatayo ng kanyang bodyguard. Kaagad naman niyang sinubukan na tumayo pero nasasaktan siya. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Hindi kasi ako nakatingin eh. Pahabol namang sabi ni Gabriel sa bodyguard ng dalaga habang akay ito. Dito na lamang niya sinabi dahil ang dalaga ay nakatalikod sa kanya at parang ayaw siyang makita. Tinanguan lang ng bodyguard na lalaki at dinala na ang dalaga sa table para sa kanila. Are you okay, senyorita? Nag-aalalang sabi ng kanyang bodyguard nang maiupo na ang dalaga sa upuan. Kindly get me an ice. I think my foot is now swollen. Agad naman na tumango ang bodyguard at nagpaalam na ikukuha siya nito ng yelo.
Tinignan naman kaagad ng babae ang paa niya na nagsisimula na ngang mamula at namamaga. Gabriel's point of view. Maraming bagay na ang naibenta rito sa ginaganap na auction, pero hindi pa rin natatapos. Marami kasi ang kailangang makalap na pondo, dahil ang malilikom na pera mula sa mga nabentang bagay ay mapupunta sa mga napinsala ng bagyo. Are you okay? Pagbasag ni Carmina sa pag-iisip ko. Tumango naman ako at bumalik na ang atensyon sa harap. Naalala ko na naman kasi ang babae kanina na nabunggo ko. Naggalit ata siya kaya hindi niya ako pinansin. I feel guilty. Bakit naman kasi hindi ako tumitingin sa daanan? Nakasakit patuloy ako dahil sa kapabayaan ko. An oil-based painting of the rare black rainbow rose. 400,000 is our starting price. Sabi ng MC at dinala ng maingat sa tabi niya ang painting. Ang sukat ng painting ay hindi masyadong malaki at hindi rin naman masyadong maliit. Kitang-kita pa rin naman mula rito sa pwesto ko ang painting. Pati ang blending ng mga kulay sa painting ay nakikita ko pa rin. Hindi naman exaggerated ang mga kulay, pero ang ganda ng mga pagkakapatong ng mga kulay. Mga nagsipagtaasan na ng mga number ang iba. 400,000, 550,000, 700,000, 800,000. 800,000, going once, going twice. Sabi ng MC, nang wala na yatang balak magtangka na, mas taasan pa ang bid. Tumaas pa ang mga price na offer ng iba, hanggang sa huminto na sa price na 850,000. 850,000! Natahimik ulit ang paligid matapos ang huling tawad. 850,000 for an oil-based painting of real black rainbow rose. 5, 4, 3? I raised my number. 900,000. I saw Carmina stand for a moment while her mouth is open. Oh my God! 900,000 bid by number 27. 1 million. Narinig ko pa na bid na naman ng babae kanina na huling nag-alok ng malaki bago ko. 1,500,000. I declared. 1,750,000. The same woman bid again. 2 million. I gritted my teeth. I want the painting. It reminds me of my wife, Ashley. Other than that, the rose on the painting is very rare. 3 million. Giit na naman ng babae. Natahimik ang paligid at kaming dalawa na lang ang nagbibid. Ayaw ko talagang pakawala ng painting, pero masyado na atang mataas ang bidding. Just my opinion, Gabriel. What if we buy painting somewhere else? Look for the better and of course, with a questionable price. Don't waste your millions for that. Marami ka pang pagpipilian. Giit ni Carmina. Natigilan naman ako at nag-isip. Tama nga naman siya. Pero iba kasi ang mga bagay na nandito sa auction. They're all rare. 3 million bid by number 15. In 5, 4, 3, 2, 1. Masayang anunsyo ng MC. The rare black rainbow rose that is made of oil-based painting is now sold to the lady in red. Number 15. The crowd clapped while the girl who won the bidding stand for a while. I creased my forehead. Siya yung babae na nabunggo ko kanina. The girl with the long and slightly curled blonde hair. She's also wearing a red cocktail dress that hugs her body very well. Siya nga. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya hanggang sa umupo siya. Nakatalikod siya sa gawi ko kaya hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Pero sigurado ko na siya yun. Katabi niya kasi sa upuan ng umaalalay sa kanya kanina. Ilang gamit pa ang nai-auction nang maramdaman ko na naiihina ko. Nagpaalam kaagad ako kay Carmina. Pagkatapos kong magbanyo ay nagring ang cellphone ko. Sakto naman nakakatapos ko lang maghilamos at palabas na ako ng banyo. Sinagot ko ang tawag ni Cindy
habang naglalakad ako papunta sa second floor para makapag-usap kami ng maayos. Medyo maingay kasi sa table namin dahil sa bidding. "Hello, Cindy." Sabi ko pagkasagot ng tawag. Sa halip na boses ni Cindy ang marinig ko, ay iyak ng bata ang narinig ko. "Idol!" Malungkot na sabi ng nasa kabilang linya habang umiiyak pa rin. "Hello, Akiro. What happened to you?" Nag-aalala kong tanong. He is Cindy's 3 years old son. "Wala na si Red." Umiiyak na sabi nito. "What? Why? What happened to Red?" I remember Red the husky dog was my gift for Cindy years ago. Hindi ko pa nakikilala si Ashley noong niregaluhan ko siya noon. Ako pa ang butler ni Cindy noon at hindi pa niya nakikilala si Joshua nung mga panahon na yon. "He ate all my chocolates while we're away." His tiny voice melted my heart. "How come he ate all your chocolates? You didn't feed him before you leave?" Masuyo kong sabi. "He is full before we left. I left my bag open where my chocolates are." I can hear his sniffs. "Don't cry, baby. I am sure Red is now happy with Jesus. Remember that Jesus will never let him eat chocolates again." Pagpapanatag ko sa loob ng bata. "Okay, Idol. When we will bond again, I miss hanging out with you," he said clearly. Parang hindi 3 taong gulang sa tatas ng mga salita. "Idol's still busy with work. But don't worry, baby. I will make it up to you. We'll buy a little version of Red, okay?" "Really? Yay! You're the best, Idol!" He giggled. That makes me chuckle. Now he's smooth again. "Yes, of course. Don't cry now, huh?" "Yes, Idol. Bye. See you soon." "See you soon, Akiro. Do say hi to your mommy for me." "Noted, Idol." I sighed when I finished my conversation with Akiro. He is so special to me. I spoiled him a lot. That makes Cindy mad sometimes. He's a good and so adorable cute kid. Kung hindi lang nawala ang anak namin ni Ashley, sana ay may anak na rin kami. Kung hindi lang siya nawala, baka nasundan na ulit yung una namin. I sighed again and put my elbows on the railings of the balcony. Puro sana na lang. Nabaling ang atensyon ko nang may sumandal sa railings malapit sa akin. The lady in red again. She's holding a glass of wine, while her other hand is holding a cellphone, while having a conversation with someone. Nakatalikod pa rin siya sa akin kaya hindi ko makita ang mukha niya. Hinintay ko na matapos ang tawag niya bago ko tumikim na ikinalingon niya. Biglang tumigil ang mundo ko nang makita ko ang mukha ng babae. My very own Ashley. She's alive? Nalilito na saad ko sa sarili. Third person's point of view. Nawala ng imik si Gabriel habang nakatingin sa kanyang kaharap. Gulat at pagkasindak ang kanyang ipinakitang emosyon sa dalaga. Ang dalaga naman ay napakunot ang noo sa reaksyon ng binata. "What can I do for you, mister?" Mataray niyang sabi. Nagtaka na naman ang dalaga nang matigilan naman sa kinatatayuan ng lalaki. What's going on with this guy? He's so weird. Sa isip-isip niya. Napigil naman ng dalaga ang paghinga nang yakapin siya ng lalaki ng sobrang higpit. Sa sobrang pagkabigla ay hindi niya kaagad ito na itulak. Kaya hindi na siya makahinga ng maayos sa higpit ng yakap nito. "Hey mister, who do you think you are?" Matigas na tanong niya na medyo lumuwag na ang yakap nito at unti-unti na siyang nakawala sa yakap. Nag-aalala naman siya nang makita itong tuloy-tuloy sa pag-iyak. Pamilyar din ang lalaki sa kanya pero hindi niya alam kung saan niya ito nakita. "Do you know me?" Mahinahong tanong ng dalaga dahil naaawa siya sa itsura nito. Napahinto naman sa pag-iyak ang lalaki. "Don't act like you don't know me, Ashley." Nagkandagulo-gulo na ang isipan niya. Hindi niya kilala ang lalaki pero parang pamilyar ito sa kanya. Kung makatawag din ito sa pangalan niya ay halatang may pinagsamahan sila.
I'm sorry, but I don't really know who you are. Stop pretending, Ashley. It hurts. Hindi napigilan ng dalaga ng tuyuin ng mga luha ng lalaki at yakapin ito. Hindi niya kayang makita na umiiyak ito. Pakiramdam niya ay kailangan ito ng yakap na yon. Naramdaman naman ng dalaga na niyakap din siya ng lalaki pabalik, habang umiiyak pa rin ng mahina. I'm sorry. I'm sorry. Sabi nito habang tumatangis. Shh! You don't have to say sorry. I should be the one to apologize because I can't remember you. To be honest, I have an amnesia. Napakunot noon naman ng lalaki sa sinabi ng magandang dalaga. I said, I have an amnesia. I can't remember some people that's been part of my life before. Daniel told me that it is because of the accident that happened almost 4 years ago. Saad ni Ashley. Enlighten me more. Pakiusap ng binata. Senyorita. Napabaling silang pareha sa dumating. Why, Raul? Pagalit na sabi ng dalaga. Nagulat naman si Gabriel sa tono ng boses ni Ashley. His wife never used that tone to him. It's time to go home. Your dad wants to talk to you. Pagkausap ng lalaki na nakasuot, hanggang sa tuluyang lumapit ito sa kanilang dalawa. Wait, all along your father knows that you still exist? Gulat na tanong ni Gabriel. Napatingin naman ng dalaga at ang bodyguard nito sa kanya. I'm sorry, mister. Who are you? I still want to have some talk with you. Maybe you can help me to remember some of my past. But I really have to go now. Nice meeting you anyway. Lumapit pa ang dalaga sa lalaki at hinalikan nito sa pisngi. Bago humakbang paalis. Wait, Ashley. Lumingon naman ang dalawa na paalis na sa balcony. Tumakbo si Gabriel palapit sa dalawa. When we will see each other again. Malungkot si Gabriel pero masaya pa rin siya dahil nalaman niya na buhay naman pala talaga ang asawa niya. Ngumiti naman ang dalaga at humarap sa kanya. Inilahad nito ang kamay sa harap ng lalaki. Give me your phone. Nagtataka man ay inilabas naman ni Gabriel ang cellphone niya na kaagad namang kinuha ng dalaga. May pinindot ito at ilang sandali pa ay ibinalik nito ang cellphone sa kanya. That's my number. Call me when you get home. Malambing na sabi nito. Napatango na lang si Gabriel hanggang sa nagpaalam na si Ashley. Ano ang kahihinatnan ng muling pagkikita ni na Ashley at Gabriel? Totoo bang may amnesia si Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.